At syempre mga bossing, meron pang konting kasamang back to zero yan. Syempre libre sa atin yan. Pagka nagpa-general cleaning kayo, meron tayong free na back to zero mga bossing. Ayun, no? Ayos. Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At syempre mga bossing, meron tayong kliyente dito sa ating shop sa Manila. Isang Avanza at saka isang L300 mga bossing. Okay, itong Avanza natin mga bossing, ang issue nito ay ang hindi ganun kagandang lamig, lalo na pagkatanghali, sabi ng ating kliyente. May mga nagawa na yung iba nating mga shop dito sa ating Avanza. Pakita namin sa inyo mga bossing. Nagpalit na sila ng condenser mga boss. Bago na yung condenser nila. At ang sabi ng mga ari, pati evaporator, expansion valve sa likod, nakapagpalit na. Pero hindi pa rin ganun kagandang lamig. Meron siyang reading mga bossing na low side ay mga nasa 40, 45, 46, mga 46, 47 mga bossing. High side natin mga 175 lampas, konti. Okay, pero hindi nga ganun kaganda ang reading. Anong oras pa lang to? Wala pang alas 7. Okay, so meron din ako nilagay na thermometer sa loob. Tingnan natin kung anong lamig. Pero dito sa mga ganitong Avanza na Gen 1, marami na nating ginagawa rito or may mga ginagawa tayo rito para mas mag-improve yung lamig pagtanghali. Kasi kung papansinin natin yung mga Gen 3 or yung mga latest na Avanza ngayon, hindi na ganito yung condenser na nakakabit. Pero same ng compressor yung nakakabit. Ibig sabihin kung 11C or 13C, 13C, yun ang nakakabit pa rin. Wala naman binago dun sa size ng compressor, pero niremodel lang ng konti yung bracket. Kasi syempre hindi naman pwedeng magkaparehas yung bracket ng Gen 1 at saka yung bracket ng Gen 3 or yung pang latest nating Avanza. Pero yung condenser mga bossing ay nag-iba na sila. Pati nga radiator, nag-iba na rin yung Avanza natin na latest, no? Kaya ngayon, ang sinusundan namin sa version ng Gen 1 ngayon ay yung mga pang latest natin para mas makuha natin yung mas magandang lamig. Bakit? Dahil yung Kasa nga or si Toyota nga, nagkaroon na ng ganong upgrade, alam na nila na mas maganda yung ganong setup at susundan natin yon. Kaso ang problema nitong ating Avanza ngayon, same pa rin yung kinabit, tapos ang problema pa, replacement. Okay, so medyo kalaban tayo pagdating sa condenser, lalong-lalo na kung replacement yung ginagamit. Dahil nasubukan na natin ito mga bossing Marami na nating experience sa ganitong setup ng Avanza. Pero dun sa nakuha naming version, marami natin na pa-improve na lamig. Kaya yun yung gagawin natin dito sa ating Avanza. Pakita lang namin yung lamig sa loob mga bossing para meron tayong konting basihan. Okay, ang sabi ng ating kliyente kasi hindi rin nag-automatic. Kahit na naka 9 o'clock yung setting niya, hindi na rin nag-automatic. Hindi talaga mag-automatic mga bossing pagka hindi namimit ng thermostat or thermistor yung lamig na gusto niya. Although may mga setting nga, eto pag binaba mo ng ganyan, pwedeng baka mag-off. Kasi mababa yung hinihinging lamig ng thermistor. Pero yan, pag nilagay mo ng alas 12 yan or 3/4, baka hindi na lalo mag-automatic. Pangalawa, pag nilagay mo pa ng speed na number 3, lalo hindi na. Kasi nga, lalakas yung speed ng hangin. Ngayon, ang reading natin mga bossing sa lamig, wala, hindi talaga siya mag-off. Ano ba na? Paano ba ito? Ilang na yan? Hindi ko pa kayo ito. 20 mga bossing. Okay? So, alas 7 pa lang. Pero yung lamig niya, gano'n nakataas. Paano pag binabad mo? Kaya pala sabi nung may-ari, para nagiging electric pa na lang. So, hindi talaga mapapalamig mga bossing, no? So, ngayon, tingnan natin, no? Sa version na gagawin namin. Ang problema nga lang mga bossing sa ating trabaho na ginagawa ay hindi pa pwedeng partial lang din kami tumira, no? Halimbawa, mali ang condenser, di bakit hindi mo na lang itama ang condenser? Hindi po, kasi pagka po iba ang langis na nasa loob, marami na natin pinatunayan yan, hindi pa pwedeng maghalo-halo yung mga iba-ibang brand ng langis or iba-ibang klase ng langis. Kasi nga, hindi sila magko-compatible sa refrigerant natin na ginagamit. Kaya, para sa atin, iwawas out natin ang buong system, itatap natin yung ating condenser, lahat ng mga pwedeng tanggaling lumang langis, tatanggalin natin yan, pati yung compressor, i-drain natin dahil dun tayo maglalagay ng panibagong langis niya. Okay? So, tingnan nyo na lang mga bossing mamaya kung ano yung magiging kalalabasan
ng ating gagawin dito sa ating Avanza. Okay, so yan yung lamig, nasa 20. So mapababa lang natin ng G's yan. Sigurado tayo na kahit naka 3/4 yan, kaya mag-automatic yan, no? Kasi hindi naman maglalagay ng ganyan setting kung hindi niya kayang abutin. Pero syempre, depende yon sa mga piyesa at year model ng unit. Hindi naman pwedeng ganun nakatanda, tapos pinupul mo pa yung thermostat, tapos naka number 3, ganun kabilis pa rin mag-automatic. Medyo nagbabago na yung mga bossing dahil yung makina magkaiba na. Siyempre, sama mo pa yung mga tent. So, kung yan ay hindi na ganun kaganda, pasok pa rin yung heat ng araw sa loob, no? Pero siyempre, lahat yan, pag nilagay yan dyan, merong gamit yan at kaya niyang abutin yan. Okay, so yun lang mga bossing. Mamaya, malalaman natin to kung ano magiging kaganapan dito sa ating Avanza. Mga bossing, yung ating compressor ay naibaba na natin. Na-check na rin natin to kung may leak o wala. So negative naman, pero ang nakita nating may problema ay yung pinakang pulley assembly niya. Hindi na maganda ang kain ng hub dun sa kanyang pulley. Pangalawa, itong ating magnetic clutch ay nakitaan na natin ng pasunog na. So in-offer na natin sa ating kliyente na magpalit ng panibagong pulley assembly. Although meron daw naman siya makukuhaan ng buong compressor, pero ang second hand, pero ang sinasabi ko nga, baka mamaya ang pulley at saka magnetic may issue rin, baka madoble lang din siya ng gastos. Kaya good pa naman ang compressor niya, pulley assembly mas safe kung bago. Okay, so kaya in-advise natin yan mga bossing. At eto na mga bossing yung sinasabi nating condenser na ilalagay natin sa kanya. Tingnan nyo kung gaano kalayo yung diferensya nung dito pa lang mga boss, sa gap ng ating layer ng condenser natin kumpara doon sa ating ikakabit na condenser. So kaya po natin ina-adjust na yung condenser dahil diyan natin nakikita na pagka high pressure, si condenser po ang may pinakamalaking trabaho sa buong system. So sayang tong mga ganito mga boss, no? Kaya pag minsan kung sakali, wag na kayong magpakabit ng replacement. Siguro papayag pa tayo ng konti, ibalik sa original. Kasi ang orig po mga yan mga bossing, yung layer ng ating condenser, ganyan di po kasinsin. Siguro baka makita ng kliyente yung kanyang original, pagtabihin niya, malayo po talaga diferensya niyan. So doon pa lang sa original, kumbaga medyo may problema na sa panahon ngayon, lalo na kung sasabayan mo pa ng palit ng ganitong condenser. So mas lalong lalayo na. Ayan, nakikita natin sa ating mga Avanza na latest ngayon, ganyan na po kalalaki ang condenser. Okay, so kaya marami nating napapa-improve na mga lamig dahil nga yan yung nagiging problema ng ating Avanza Gen 1 pagdating sa tanghali. At kung mapapansin nyo yung iba, pagka binuhusan ng tubig tong condenser, bakit nagre-response ng lamig? Kasi nga gusto ng condenser, wag masyadong mainit. Okay, so yan ang itatap natin dito sa ating Avanza mga bossing. Mga bossing, binuksan din natin yung kanyang radiator fan o yung pinakang fan niya. Kaso may nakita tayo na hindi maganda sa kanyang fan. Pangalawa, yung korte o yung blade na nakakabit, ito yung kanyang carbon. So may konting-konti pa, pero hindi na siya para pagkatiwalaan nyo pa ng ganong katagal. Ibig sabihin kung babiyahe kayo ng ganong kalalayo, baka biglang tumirik. So, problema yan. Pangalawa, yung blade na nakakabit ay hindi angkop para dun sa kanyang housing. Pakita namin sa inyo. Huwag kayong magkakabit ng mga ganitong mga boss, no? Temporary kung talagang walang-wala. Pero pagka po gagawin nyo yung tama, ay huwag nyo ilagay yung maling blade. Pakita lang namin sa inyo. So, ito yung nakalagay na blade. Tingnan nyo kung gaano kaliit. So, dapat ang blade yan ay ganyan. So, yung clearance lang po sa mga paikot na yan, ay dapat konti lang. Hindi ka mukha nito. Temporary mga bossing, pwede yan.
So hindi ka naman mag-overheat, pero ang problema mo dyan, yung aircon ay magkakaroon ng medyo mataas na temperatura ang high side. Tapos samahan nyo pa nung mali na condenser o yung replacement na condenser, hindi rin obra. Pangalawa, syempre, yung ganyang tsura na nung ating commutator, hindi na rin niya makakapag-response ng ganong kagandang RPM o yung lakas ng speed ng kanyang blower, fan. Okay, so share lang namin sa inyo yan dahil malaking bagay yan yung mga na-encounter natin. Dahil lang original po kasi talaga na clearance lang ng blade na nilagay nila dito ay ganito lang. Yan. Yan po yung original na housing yan. Hindi itong housing nito. Okay, so yan lang. Share lang namin sa inyo yan at malaking bagay yan para sa pagpapalamig ng aircon. Eto na mga bossing, na-install na natin yung ating condenser. Siyempre naka-bracket na yan. At ang mga gagawin nila sa kanya ay itatap na lang natin yung kanyang fittings para makonect natin yun sa ating compressor mga boss. Konti na lang to. Nilagyan na rin natin yan ng foam sa gilid para sulit yung higop ng ating radiator fan sa kanyang condenser. Yan yung mga makakatulong pa rin mga bossing, no? Meron siyang backup na fan dito pero hindi na natin ilalagay muna yan dahil naniniwala tayo na pagka maayos ang condenser, naibalik na natin mga bossing yung fan niya. Kumbaga sa dating size at yung small nating motor, ginawa na nating medium. So goods na yan. Kaya hindi na natin kailangan ng backup na fan yan dito. At syempre, hindi naman din siya grab or pang pasada. Kaya hindi naman siya laging araw-araw ay nasa kalsada mga bossing, no? Para hindi na rin masyadong aksaya sa ating battery. O yun na lang, fittings na lang tayo rito. Nakatap na yung ating evaporator. Nakakabit na yan, harap sa kalikod. Siyempre, very good na yan. Magliligtas na lang tayo pagkatapos nitong ating fittings na ginagawa ng ating fogging technician o shower out. Konti na lang ito mga bossing. Iya mga bossing, eto na yung ating final na reading sa ating Avanza. Siyempre, nakargahan na natin ng refrigerant at nag-automatic pa mga bossing. Naka-off ang ating fan, gumana. Reading natin mga bossing, wala pang 20 ang low side. High side natin ay 175, nag-automatic, ang bilis mag-automatic. Pero nakasagad ang thermostat niya mga bossing o yung thermistor natin. Pakita natin sa inyo, napakalayo na ng lamig. At kaya ito yung gustong-gusto natin sa ating conversion mga bossing. Tingnan nyo mga boss kaso yung radyo nasa ng volume niya brother. Ito. Dito ka. Diyan ka muna ha kasi magsasalita ako eh. Okay, kanina, ang sabi ng ating kliyente kahit nasa alas 9 siya ay hindi nag-automatic. Ngayon mga bossing, naka-pull yan, naka number 2. Tingnan nyo naman yung lamig. Okay? Kanina nasa 20 yan. Ngayon nasa 8-7. Ganon ka-effective yung ginagawa. Pagyayabang na natin konti mga bossing kasi effective naman, no? Hindi ko naman ito i-offer kung hindi to effective na ginagawa natin sa ating mga lumang Avanza o itong ating mga first gen na Avanza, no? Kaya ganyan ang ino-offer natin dahil nga nakita natin yung mga latest ganyan yung naka-design na condenser, no? O yun lang mga bossing syempre, problema kasi alas 4 na. Siyempre walang araw, pwede pa rin natin sabihin na wala namang araw pero nag-testing tayo mga bossing kanina, wala rin namang araw. At yun ay wala pang alas 7. Mas mainit na naman ang klema ng panahon ngayon kaysa naman kaninang umaga. Pero syempre walang araw. Okay? So pagka naobserbahan ng ating kliyente, siguro naman baka ma-post natin to at mag-comment siya, o di tingnan natin sa kanya kung anong magandang resulta sa ginawa natin mga bossing, no? Pero napakalaking katotohanan naman niya mga bossing. Okay, layo niyan mga boss sa 20. O, naka-pull pa yan pero nag-automatic. Siguro sagad na natin number 3. Tingnan natin kung kaya pa rin niya mag-automatic sa number 3 at naka-pull ang thermostat. Tingnan natin kung yung lamig ay hindi rin magbabago. No, pero goods na kasi yung reading pa lang mga bossing, nakita ko na yung reading. Very good yung reading. Yung reading natin wala pang wala pang 20. Yung low side para ka lang naka single unit. At sa likod naman mga bossing, malamig din naman.
Okay, so ayun lang, share lang namin sa inyo itong ating Avanza na ginawa at ganyan ang paggawa nyo. Kahit hindi sa amin mga bossing, yung idea lang, makuha nyo lang sa amin. Bahala na sila kung paano nila i-install yan, paano nila gagawin yan, pero yan yung ating ginagawa sa ganitong Avanza. Okay, maraming salamat ulit sa inyo mga bossing at baka naman konti na lang ang nanonood sa YouTube natin. Huwag niyo nang i-skip yung ads namin baka para makabuelo tayo ng konti. Wala na tayong ano sa YouTube eh. Pero ang binubugbog natin ngayon yung page natin. Pero wag niyo nang i-skip yung ads namin mga bossing ha. Okay, salamat mga boss. Ingat lagi. Merry Christmas sa ating lahat. God bless mga bossing. Thank you.